Welcome to Donmar TV News Channel. Ngayon pa lamang ay nanawagan na si Pangulong Duterte ng pakikiisa ng lahat para sa gagawing second round ng bayanihan bakunahan. Apela ng Pangulong Duterte na sana'y muling ipakita ng publiko ng kalintulad na sigasig, partikular noong unang pagkataong ginawa ang National Vaccination Days nitong nakaraang November 29 hanggang December 1. Sa pamamagitan niya kasi ng pagkakaisa at pagtulungan ay tiyak na maging tagumpay ang ikalawang yugto ng pambansang pagbabakuna gaya noong unang National Vaccination Day. Pagkikait pa ng Pangulo, sama-sama sanang gumawa ang bawat isa para sa mga tira pang hindi bakunadong Pilipino at nang sa ganoon ay magkaroon na din ng matatawag na o kinakailangang proteksyon. Gagawin ang ikalawang batch ng bayanihan bakunahan sa darating ng December 15, 16 at 17. Kasi sa unang bahagi ng bayanihan bakunahan nagkaroon ng mga slight problems pagdating sa mga logistics, partikular na yung bilang ng mga tauhan na kailangan ng pamahalaan sa pagbabakuna ng ating mga kababayan. Bombo Raymond, positibo ba ang pamahalaan natin na by this second round ma-address na yung mga problemang ito, Bombo Raymond? Well, tama nga dyan, Bombo Dave, dahil kumbaga parang lesson learned. So may mga nabili na ng mga bagong yung mga heringilya at dagdag pa na mga personnel, yung matatawag na vaccinators. So, kumbaga, ngayon naman, mas kukunti na lamang yung kinakailangan na bakunahan. Unlike nung unang vaccination days, ay talagang, kumbaga, bumuhos yung napakaraming magbabakuna. This time, ay tiyak ang Department of Health at yung mga LGUs na mas sapat na yung ating mga manpower at yung mga logistical support gaya na rin ng mga gagamitin sa pagtuturok gaya ng mga bakuna at yung heringilya, Bombo Dave. Doon, Bombo Raymond, sa medical personnel na kinakailangan sa bayanihan bakunahan second phase na ito, may target ba na bilang ang pamahalaan sa kasalukuyan? Kasi I understand, libo-libo o daang libo pa nga umabot yung mga bilang ng mga nag-voluntaryo sa unang phase ng bayanihan bakunahan, Bombo Raymond. Well, tuloy-tuloy naman yung pag-hikayat ng mga mag-volunteer, Bombo Dave. Pero most likely ay yung dati na ginamit o nag-volunteer mga kumbaga medical practitioners o kahit yung mga walang background dahil hindi naman kailangan, lalo na yung mga encoders ay okay naman basta nasa college level, marunong nang gumamit ng computer, mag-encode ay pwede naman. So, mas kampante ngayon ng gobyerno na yung mga pagkulang nitong nakaraang vaccination days ay matugunan na, Bombo Dave, sa second round. Kasi Bombo Raymond, magfo-fall din ata itong December 15 sa weekdays. May pakiusap din ba ang pamahalaan sa mga employers naman? Magdedeklara ba ang Pangulong Duterte ng posible ba na magdeklara siya ng mga non-working days, Bombo Raymond? Well, ang mangyayari gaya sa nakaraan, hindi naman non-working day, kundi special working days. So if ever maglabas ng proklamasyon para yung mga absent o kaya hindi mapasok sa trabaho para magbabakuna ay hindi mamarkahang absent. Kumbaga parang pumasok pa rin sila provided na makapagpresenta sila sa kanilang mga employers ng kanilang vaccination cards, Bombo Dave. Kasabay ng apel sa mga employers na kumbaga, maging considerate. Kumbaga, pagbigyan na lang, nagbabakuna naman yung kanilang empleyado, so huwag nang i-absent, Bombo Dave. Noong nagsimula po ang problema ko noong October 8 na deadline po ng filing of candidacy. Akala ko po kasi na kapag hindi ako tumakbong Pangulo, ay titigil na po ang run sa raran. Pero hindi po sila tumigil. Sabi po nila sa akin, lumapit sila, Inday Sara, sabi mo, tatakbo ang tatay mo na vice presidente ng ating bansa. Ang gusto namin, Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte, pwede ka bang tumakbong vice president? Hindi naging mahirap sa akin ang magdesisyon dahil nakita ko po yon na pamamaraan ng Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang chance na sagutin ang kagustuhan ng mga tao na tumakbo ako sa isang national na posisyon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you! Tagan salamat! Kinsang Bisaya din ni!
Okay lang. Ganyan, salamat sa inyong pagdawat sa ako, admin. O ganyan, salamat sa inyong tabang sa ako ang kandidatura. Hindi po naging mahirap sa akin ang magdesisyon na tumakbo Vice President dahil nakita ko po yun na pamamaraan ng Diyos na masagot ang kagustuhan ng mga tao. At ang turo po sa akin ng aking lolo at lola, sabi nila, dapat sa isang tao nangunguna lagi ang pagpapakumbaba o humility. Lagi po sa buhay natin, nasusunod ang gusto natin. Lagi sa karera, sa trabaho, nasusunod kung ano yung desisyon natin. Pero minsan po, sa buhay natin, kailangan po natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At yun ay si Bongbong Marcos para sa atin. Bakit po si Bongbong Marcos? Kasi as a voter, botante ako, hindi ako kandidato, ang gusto ko na tao na nagpipresenta na Pangulo ay meron siyang executive position na experience. Ano ba yun? Yung tao na marunong mag-desisyon. Yung tao na sanay na kapag binigyan mo ng problema, ang ibabalik niya sa iyo ay hindi problema, kundi solusyon. Yun yung mga governors natin, mga mayors natin, mga vice mayors natin, mga barangay captain natin, mga magulang natin sa loob ng bahay, sila yung marunong magdesisyon dahil araw-araw kinakain nila ang problema. Sasabihin nila sa atin, ano ang solusyon? Yun si Bongbong Marcos. Noong nakausap ko siya, sabi ko, Sir, ano bang gagawin natin? Sabi niya sa akin, Inday Sara, bago pa man nagpandemya, meron ng mga Pilipino na naghirap. Nung dumating ang pandemya, apektado tayo lahat. Naghirap, lubog na ang iba sa hirap. Kailangan nila ng pera. Sabi niya, kailangan ng mga tao ng pera, kailangan ng mga tao ng trabaho. Kailangan ng mga tao marunong mag-negosyo. Kailangan ng mga LGUs, ng Cabuyao, ng Laguna, ng buong Pilipinas, ng mga negosyante na pumapasok sa lugar nila at nagdadala ng negosyo, nagdadala ng trabaho, nagdadala ng pera sa mga tao. Yun ang kailangan nila. Naisip ko, nung marinig ko yung sagot niya, naisip ko, hindi ako nagkamali na maging running mate o katandem ni Bongbong Marcos. Dahil sa tatlong sentences na nasabi niya sa akin, ang problema, ang naisip niya na solusyon, at kung anong magagawa niya para sa taong bayan. Bakit po nakikita ninyo, naririnig ninyo kami na nagsasabi, unity, Bongbong Sara, Bongbong Sara, Bongbong Sara, Bongbong Sara, Bongbong Sara. Bakit? Dahil gusto namin ipakita sa buong Pilipinas na ang kailangan natin sa susunod na 6 na taon ay pagkakaisa. Dapat magsama-sama muna tayo dahil hirap tayo, sama-sama muna tayo. Kapit-bisig tayo sa susunod na 6 na taon. Gusto namin bigyan mukha ang kasabihan na in unity, there is strength. Gusto namin ipakita sa buong mundo dahil importante yon. Dahil ang negosyo, ang pera, hindi lang yun manggagaling sa loob ng Pilipinas. Gusto namin makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Ako po, ang dala ko po sa susunod na taon ay ang turo po sa akin ng aking mga magulang sa pagsisilbi ko doon sa lungsod ng Davao. Lagi nilang sinasabi sa akin, dapat maging tapat ka sa serbisyo at sa trabaho mo. Dapat pantay-pantay lahat ng tao sa paningin mo. Walang mahirap, walang mayaman.
Yan po ang dala ko sa susunod na taon. Matibay ang puso ko na gawin ang trabaho para maging mapayapa at masagana ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan po ang aking pangako sa inyo. Salamat, ma'am. Sinimulan ko po ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Nagpapasalamat din ako sa oras ninyo. Alam ko lahat tayo may ginagawa, busy tayong lahat, pero nandito kayo para i-welcome po kami dito sa Cabuyao, Laguna. Maraming salamat. Maraming salamat sa oportunidad. Maraming salamat dahil baka makalimutan ng mga tao na Duterte pala ang apelido ko dahil lagi nilang sinasabi si Inday Sara Duterte po. Isasara ko po ang aking talumpati ng pagpapasalamat ulit. Gusto pong ipaabot sa inyong lahat ni Pangulong Duterte ang kanyang pagpapasalamat. Noon pong 2016, hindi man siya nanalo sa buong Pilipinas, pero nung nakita ninyo na siya na ang Pangulo ng ating bansa, binigay ninyo ang inyong puso at suporta sa kanyang administration. Noong 2019 din po, kung naaalala nyo, sinuportahan yung lahat ng senador na nagsabi tutulong sila sa administration ni President Duterte. Sa susunod na taon po, matatapos na po ang kanyang termino at gusto niyang ipaabot sa inyong lahat ang kanyang mensahe. Nasa puso niya ang pasasalamat sa inyong lahat. Bongbong Sara. Yes. Ang aming pong pamilya, meron pong utang na loob sa inyong lahat, sa bawat isang Pilipino. Dahil po sa inyong pagmamahal at suporta sa amin at sa Davao City. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po mababayaran pa isa-isa dyan sa mga bulsa ninyo ang aming utang na loob sa inyo. Kaya po sinabi ko kanina na ang aking pangako ay matapat na pagtatrabaho at serbisyo dahil yan po ang bayad namin sa lahat ng tulong na ibinigay ninyo sa pamilya namin. Makalimutan niyo na ang lahat ng sinabi ko, huwag niyo lang po kalimutan na December 10, nagsama-sama po tayo dito sa harap. Tumayo po ako sa harap ninyo, nanghiram po ako ng microphone ninyo at nagpasalamat po ako sa inyong lahat dahil sa pagmamahal ninyo sa atin at sa ating bansang Pilipinas. Sama-sama po tayong babangon muli, mahalin natin ang Pilipinas. Daghang salamat!